Paano nga ba ginagawa ang bote o ang bottle glass? Narito ang mga pangunahing sangkap o mga materials para mabuo at magawa ang isang bote. Tulad ng silica sand, soda ash, limestone at collet. Ang silica sand ang pangunahing sangkap sa paggawa ng bote. Tinutunaw ang silica sand kasama ng limestone para siya namang maging stabilizer at maging matibay at hindi matunaw sa tubig. At ang collet naman, ito ay mga recycled glass na isasama o idadagdag para mapababa ang melting temperature at mapababa din ang konsumo ng iba pang materialis at enerhiya sa manufacturing plant. Ang bawat sangkap nito ay may kanya-kanyang role para mabuo ang isang bote. Sa manufacturing plant ng bote, ang kauna-unahang step ay ang batch preparation. Dito kailangan may handa ang mga saktong sukat o dami ng mga sangkap. Sa step na ito, sinisiguradong sakto ang dami ng bawat sangkap para sa matibay at mahusay na paggawa ng bote. Sa isang batch, kinakailangan na mahalong mabuti ang apat na pangunahing sangkap. Ang limestone, silica sand, soda ash, at collet. Nakasalalay din dito kung papaano magiging maganda at matibay ang lalabas na produkto. Kung maganda ang pagkakahalo at tagsasama-sama ng bawat ingredients. Ang quality at komposisyon ng bawat bote ay may isiguradong nasa mataas na klase. Matibay at maganda ang kalidad. Once na may prepare at mahalong mabuti na ang mga ingredients. Ang sunod na step ay ang melting stage. Dito na pinagsasama-sama sa isang malaking lalagyan na kung tawagin ay furnace, na may kakayahan itong mapainit ang lalagyan ng mahigit sa 1,700 degrees Celsius. Ang malaking makinang ito ay nakadesign talaga na matunaw kahit na ang mga matitigas na bagay tulad ng silica sand, soda ash, limestone at collet. Mahalaga ang pantay na pagkakatunaw ng bawat ingredients para sa magandang uri ng molten glass. Ang molten glass ay ang kulay orange na tunaw at malapot na uri ng glass na makikitang nagliliwanag sa loob ng makina. Ang pangunahing aspeto ng pagsasama ng mga recycled glass o collet sa melting process ay once na dumating na sa planta ang mga recycled na bote, ay magdaraan ito sa cleaning process. Sa prosesong ito ay kailangang matanggal ang ibang mga nakahalong bagay tulad ng mga bakal, bato, mga labels, at ilan pang mga impurities na nakahalo dito. Ang mga glass o bubog ay kailangan din na i-sort according to the colors at type ng bote para ma-maintain ang consistency during melting. After ng melting stage ng mga ingredients, ang mga molten glass ay magdadaan sa tinatawag na forming stage, kung saan ang mga molten glass ay magdadaan sa forming machine na kung tawagin ay molds o molde. May dalawang proseso o method para maporma ang isang bote. Ito ay ang tinatawag na blow and blow method, kung saan ang molten glasses ay dadaan sa preliminary mold para mahulma ang tinatawag na initial bottle shape. Pagkatapos ay lilipat sa kung tawagin ay final mold. Sa stage na ito ay bubugahan ng hangin ng makina ang molde para mahulma ang final mold o yung designated na porma talaga ng bote. Ang method na ito ay hinango sa kung papaano hinihipan ang isang lobo. Pagkatapos na mahulma at dumaan sa final forming ang molten glass. Ang next na proseso ay ang tinatawag na annealing. Ipapasok ang mga bagong hulmang bote ng layer by layer sa loob ng annealing machine. Ang annealing ay ang pagkokontrol ng init ng mga bote at dahan-dahang pagpapalamig ng mga bagong form na bote na nagmula sa molde. Ginagawa ang annealing process para maiwasan ang biglaan at mabilis na pagkabasag. Mahalaga ang prosesong ito para mas maging matibay at matatag ang tigas ng mga bote, para sa safety ng mga gagamit at mas maging kapakipakinabang. Ang next process ay ang inspection stage. After na ang mga bote ay dumaan na sa annealing process, ready na para sa inspection process. Dito sinisigurado ang masusing pagsusuri ng kalidad ng bawat bote para maiwasan ang hindi inaasahang mga defect tulad ng cracks na hindi maiwasan dahil na rin sa pagbabanggaan ng bawat bote sa loob ng annealing machine. Mga bubbles na sanhi ng sobrang pagbubuga ng hangin ng makina. At ang mga deform na pisikal na hitsura ng bote. May dalawang klase ng inspection ang kailangan daanan ng bawat bote. Nandyan ang manual inspection at automated inspection para siguraduhin walang mga kalusot na any kind of defect sa produkto. Ang sunod na proseso after ng inspection ay ang printing o ang labeling process. Ang printing o labeling process ay maraming uri at pamamaraan. Nariyan ang adhesive labeling, kung saan dinidikitan lang ng sticker label automatically na machine ang mga bote. Direct screen printing. Ang method na ito ay direkta naman ipiniprint sa bote ang mga label o logo. At ang isa ay ang painting method kung saan pinipinturahan ang mga bote at direkta ring pinipintahan ng mga label. At ang huling proseso ay ang packaging and delivery. Masusing isinasalansan ang mga bote sa mga designated na bats at maingat na pagpapatong-patungin ang mga kahon ng bote at ilalagay sa mga paleta. Depende kung gaano karami ang required na laman at dami. And ready for delivery. For more video update, please subscribe, like and hit the notification bell.